Hello po mga plantito-plantita at sa lahat ng mga viewers ko, good morning po, good day po sa inyong lahat. At bago po ako magpatuloy sa gusto ko pong i-share sa inyo at ibahagi na magagandang lugar dito sa amin ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Yan kami ngunyan sa Panikman. Ay, hello. Oy, mani na ka mo. Panikman, Karamuan. Ito nga po yung barangay dito sa Karamuan kung saan dito po kami mag-aantay ng bangka na sasakyan namin sa gagawin po island hopping. Hindi ko na po sana ito i-upload dito sa aking YT kasi gumawa naman ako nito ng mga short videos, pero naisipan ko ay i-share ko din po para doon talaga din sa mga viewers ko na nagpaplano na pumunta ng Bicol at mapili ang Kamsor Karamuan ay may idea na po kayo doon sa lugar na pwede nyo pong mapuntahan. At talaga pong na-amaze ako kasi ito wala naman po kong idea sa mga plano ng kapatid ko. Bale, ito po kasi ay regalo dahil birthday po ng tatay ko at sobra po akong ano din talaga proud at amaze ako sa dalawa kong kapatid na talagang gumastos po nito mula sa bangka na masasakyan papunta doon sa mga islang pupuntahan namin at makikita po nyo yun doon sa kalagitnaan hanggang dulo. At sila na rin yung nag-arkila ng sasakyan. Lahat po, wala akong gastos ni singkong duling. Talagang sumama lang ako at prinangka ko naman yung mga kapatid ko na wala talaga akong mai-share at batid naman nila yon kung ano at kung bakit. Kaya sobra din akong masaya, talagang unforgettable experience din 'to sa buong buhay ko kasi first time ko namin mag-island hopping. Kung makikita nyo nga po talagang nakakamangha din po ang ganda ng mga isla dito sa Karamuan. Talaga yung mga rocks formation niya po talaga sobra po kayong ma-amaze at talagang kahit taga Bicol po kami, si nanay ay tubong Karamuan ay hindi naman po kami nakakapunta sa mga isla na ito kasi unang-una po ay siyempre magagastos po sa bangka at may mga babayaran din. Talaga po namang nakakamangha po ang kalikasan. Tingnan niyo naman po, oh, talaga pong makikita niyo po yung nature na talagang sobra pong nakaka-relax. Talagang sa part ko na nandito lang sa bahay at busy sa pagdadamo. Sobra akong na-amaze at talagang na-relax po talaga ang buong isip ko. At eto nga po yung unang pinuntahan namin ay ito pong Matukad Island. Ito po yung unang island na pupuntahan namin. Sobra po yung pagiging very parang powder na yung yung buhangin niya. Sobrang pino. Dito na rin po naisip namin na kumain kasi bali dumating kasi kami po dyan ay mag-11 na o 10:30 or malapit nang mag-11. At talagang sa unang isla pa lang po ay namangha na ako. At marami din naman po yung mga nag-island hopping. At dito po talaga sa isla na ito, itong Matukad Island, parang dito talaga yung area na kung saan ay kakain, manananghalian. Kasi po, ito pong Matukad Island ay medyo marami pong kahoy. Kaya malilim po na kung saan ay mas makaka-relax po at makapagpapahinga. Ang iba po ay nagluluto din po. Kaya makikita nyo po itong mga kahoy. Dyan po nagluluto yung iba, malilim, presko.
at medyo malawak yung area. Kaya eto po, ito yung pinapakita ko po ay yan po yung umakyat na po ako. Ayan po yung taas at umakyat pa ako sa bato. Ayan po, itong bato na to sa ibabaw. Nandyan po ako at feeling ko naka-drone. Kahit wala po akong drone, talagang feeling ko naka-drone ako kasi mas lalo ko pong na-appreciate yung nature at yung ganda po nitong island, itong Matukad Island. Kasi isa po talaga ito sa dahilan bakit po umaakyat dito. Ito pong portion po na ito na dalawang mga lalaking bato na sa gitna po ay may lawa at may bangus po dyan na nakatira, na wala naman pong nag-aalaga dyan, kusa lang daw po yan nandyan at wala rin pong nagpapakain dyan. At kung pagmamasdan nyo po mula dito sa pinakatuktok po ng bato na kinalalagyan ko po, ay makikita nyo po sa ibaba yung lawak ng island at yung linaw ng dagat, yung puting mga buhangin. At bali 2 beses po ako pumunta at umakyat dito sa tuktok na ito ng bato, kasi yung una po hindi ko nakita yung isda at sabi ng mga kapatid ko, kasi ako lang po yung umakyat sa magkakapatid na babae, hindi ko daw po na-videohan or na-picturean yung bangus, yung dalawang malaking bangus. Sobrang lalaki po ng mga bangus. At umakyat ako para makita po ulit nila talaga na may bangus po talaga. Kaya makita nyo po medyo mahaba yung video sa, ayan, yan na po, ito na po yung bangus. Maliit lang po yan kasi malayo pa po ako niyan. Kasi sabi ni Nani, wag daw pa ako lumakit. At rinipin niya ako na wag kong papansinin. Basta kung videohan ko lang. Medyo distansyado po ako dyan. Sinum ko lang para makita talaga nila na may 2 pong bangus po dyan na nakatira. Sabi po nila ay mahiwaga daw po itong 2 bangus na ito. At wala naman daw pong naglagay ng bangus na yan dyan po. At nandyan na lang daw po yan. Kaya isa rin yan sa mga nakaka-attract dito sa isla na to, na gusto makita ng mga pumupunta dito po sa Matukad Island. Pero syempre po hindi po ganun kadali umakyat po dyan, kasi hahawak lang po talaga kayo sa bato. Kaya yung medyo may kaedada na din, hindi na po pwede. Andito na rin po kami sa pangalawang island, itong Lahos Island, na kung saan ang lawak din po ng ano niya, yung dalampasigan niya, at talagang ang linaw po ng tubig. At napansin ko po kasi yung kapatid ko diyan, mayroon pong goggles, yung pwedeng maghinga-hinga sa tubig, pwedeng huminga at makita mo talaga yung ilalim. Ang dami pong mga corals diyan at yung mga pwedeng pamahayan ng isda. At nakita ko rin po kasi hiniram ko, ito yung kapatid ko, hiniram ko yung ano niya. Ang dami pong isda. Talagang sabi ko, wow, hindi pa siya naaano masyado ng mga tao, naaabuso. At kung makikita niyo po, ang lawak din po talaga. At marami na rin po ang mga vlogger na nagba-vlog nito, maybe 100 or baka nga po 1,000 pa po, kasi every time naman may pumupunta dito, talagang pinifeature din nila, binablog nila, pinopost din nila. Kaya marami na din pong nakakarating dito sa isla na ito. Pero syempre ako, ang purpose ko nito sa pag-share ko po sa inyo ay para sa mga viewers ko din na hindi pa nila alam at hindi pa nila nakikita ito na ina-upload din po ng iba. At sobra po akong ano talaga, yung manghang-mangha po talaga ako. Hindi lang po dahil sa first time akong nakapunta dito, dahil po talaga sa ganda nung dagat, malinaw, ay yung mga batong nagagandahan. Talaga pong na-amaze ako dito. At yung kapatid ko sa kasinayan nagpapa-picture. At yung isa ko namang kapatid ay naglalagay sila ng sunscreen. Ako hindi na ako naglagay-lagay ng sunscreen. Ini-enjoy ko na lang talaga yung view, yung bato. At umaakit-akit ako sa bato. Sobra kong na-enjoy yun. Talagang sobra kong na-appreciate ang nature, yung ganda ng mga islands dito sa Karamuan, na kahit wala akong naiambag sa mga kapatid ko ay nakapunta ako. At ayun nga po, nandito na tayo sa pangatlong island, itong Cagbalinad Island, na kung saan naman talagang dito ako sobrang natuwa at namangha, kasi kaharap lang po niyan yung Guta Beach, na kung saan mayayaman lamang po ang nakakapunta diyan, yung mga sikat na tao, politiko, at yung may mga pera po talaga. Kasi pribado na po yung island po na yan. Dati sabi nila pwedeng puntahan lang yan ng kahit sino. At ngayon po ay hindi na. At dito sa bato na to, tingnan niyo po yung mga bato. Hindi na po kailangan pumunta ng mga taga Bicol sa ibang lugar sa Pilipinas para maka-experience ng magagandang mga islands, kasi dito pa lang po sa Karamuan ay punong-puno na po na magagandang islands. 4 lang nga po ito napuntahan namin. Ang dami pa pong mga islands dito sa Karamuan. Kaso ang pinili lang po ng kapatid ko ay yung short trip para hindi na po mag-hotel.
At kung pupuntahan niyo pa po yung ibang islands, iikutin niyo po, kulang po yung maghapon, baka mga 2 days or kailangan talaga pong mag-hotel para maikot lang yung ibang mga islands. Kasi mayroon naman daw mga pagpipilian doon sa mga itinerary na, gusto. Kaya ayun, bale sobra ko na lang pinicturan itong Guta Beach. Kung mase-search niyo po ang Guta Beach po talaga ay sobrang ganda. Diyan din nag-aano yung Survivor, 'yun parang diyan. At makikita niyo talaga yung linaw nung mga buhangin, maputi yung buhangin, malinaw, talagang, hindi kayo mangangati at ma-a-amaze kayo 'pag may ano kayo goggles, makikita niyo sa ilalim yung mga isda at yung mga corals. At siyempre ang mga kapatid ko din ay enjoy din yung pagbibideo at pagpi-picture nila. At sa may mga sasakyan ay makakatipid po kayo kasi kami nag-arkila pa po kami ng sasakyan at naggasolina pa yung mga kapatid ko dun sa pag-arkila ng sasakyan at nag-order na lang din po sila ng pagkain na dala namin at uwian lang po kami pagkahapon. Kaya sa may mga sasakyan, malaking bagay, malaking tipid na rin at ang bangka yata ay depende po sa dami ng tao. Sa amin, 2,500 yata binayad ng kapatid ko o 3,000 sa ganyan, sa dalawa na po na yan. Pero depende rin po yung babayaran sa layo at kung ilang isla po yung pupuntahan po ninyo. Talaga pong, hindi sayang, talagang sulit po at ma-a-amaze kayo. Kaya sobra din talaga akong proud sa mga kapatid ko na napa-experience nila ito sa aking mga magulang. At ngayon po nandito na kami sa pang-apat na isla, itong Minaglahos Island, na kung saan po marami pong yung parang ano, seaweeds ba? Ay hindi naman siya ano, yung parang ano, yung pinagmamahayan ng mga isda at makikita niyo po yung kalmadong dagat at malinaw. Bale ito na po yung last island. At hindi na kami masyado nagtagal diyan kasi si tatay nagmamadali na kasi baka daw gabihin kami. Bale from Paniman, Karamuan ay bale 2 hours yung biyahe, ganyan po. Tama lang naman yung patakbo at diyan napakalinaw. Bale umakyat diyan para makita yung kabilang isla at hindi naman na naligo diyan at bumaba at tinignan na lang yung view at nagpa-picture. Ayan mga plantita-plantita yung aming a short trip, yung itong pag-island hopping namin ng family ko dahil sa birthday ng tatay ko at sobrang akong thankful sa iyo ni at sa iyo Ti, dahil sa inyo kaya nakarating kami dito. Thank you so much po sa panonood and God bless you all po.